DZRH Balansyado, balansyado, balansyado. Tayo po ay nagbabalik sa DZRH Balansyado. Ang ating oras, 6 na minuto bago mag-alas 6 ng gabi. Puntahan na natin ang ating mga balansyadong reports. Balansyadong balita. Puntahan natin ang Senado, mabagal na bigayan ng ayuda sa mga tinamaan ng kalamidad. Kinastigo ni Senator Bongo. RH28 Raymond at Paas, ibilita mo yan Raymond. Pinuna ni Senador Christopher Bongo ang mabagal na pagdating ng mga ayuda sa mga lugar na tinatamaan ng kalamidad. Ayon kay Go, mabilis at umaapaw ang mga ayuda sa panahon ng eleksyon, ngunit bumabagal kapag tapos ng halalan at sunod-sunod naman ang mga bagyo at lindol. Babala ng senador, hindi ito dapat nangyayari kahit pamalapit ng maubos ang pondo ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS habang tumataas ang bilang ng mga kababayan nating nangangailangan. Dapat ay priority lagi ang mga indigents o ang mga nasa krisis at hindi maging dahilan ng politika upang maantala ang pagbibigay ng ayuda sa mga biktima ng kalamidad. Ang kanyang binabanggit ay batay umano sa kanyang karanasan bilang isang senador at nanilbihan dati sa Malacanang. Nanawagan ito sa Department of Social Welfare and Development o DSWD na gumawa ng hakbang upang maiwasan ang mga mahahabang pila sa mga bigayan ng ayuda upang maibsan ang pangailangan ng ating mga kababayan. Una, ito'y inihain ni Go ang Senate Bill No. 676 upang tiyakin na walang delay sa implementasyon ng programang AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situation. Ito si RH28 Raymond Adpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat RH28 Raymond Dadpaas. Samantala, extension ng estate tax amnesty inaprobahan ng komite sa Kamara. Ang buong detalye sa report ni RH12 Milky Rigunan. Miss Milky? Inaprobahan ng House Committee on Ways and Means ang substitute bill na naglalayong palawigin ang period of availment ng estate tax amnesty. Ayon kay Representative Miro Kimbo ng Marikina, chairman ng komite, layo nito na bigyan ng pagkakataon ng mga pamilyang Pilipino na magkaroon ng mahaba, simple at abot-kayang presyo sa matagal nang hindi nababayarang estate taxes na karamihan ay minana o inherited. Sa bill, saklaw ng coverage ang mga ari-arian ng mga yumao na namatay ng on or before December 31, 2024 at palalawigin ang filing period hanggang December 31, 2028. Ito ay para maiwasan ang mga tagapagmana at mga benepisyaryo na maka-avail ng amnesty ng walang penalties, surcharges o interest at papayagan ng installment payment sa loob ng 2 taon. Sabi ni Kimbo, malaki ang naipasok na pondo dahil sa estate amnesty mula 2019 hanggang 2024 ay umabot ng halos 12 billion pesos. Pero higit dito, ayon kay Congressman Kimbo, patuloy silang mabibigyan ng pagkakataon na maayos ang papeles ng mga yumaong kapamilya at ng mga property na pwede nang magamit for personal or economic reasons. Ako si Mil Griguna nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat naman ng Milky Rigunana. Samantala, higit 15,000 pulis ikakalat daw po sa November 30 rally. Detalye ibalita mo RH52 Edniel Parosa. Dadamihan pa ng pambansang pulisya ang ide-deploy sa araw ng ika-2 trillion peso march kontra katiwalian sa Nobyembre 30 mula sa higit 9,000. Ibinalita ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo na kasadong ikalat ang 15,097 personnel sa darating na weekend. Kasabay nito ay magdedeklara ng pinakamataas na full alert status sa NCRPO 2 araw bago naturang pagtitipon. Sabi ni Tuanyo sa Campo Crame, pagsasamahin ng PNP ang mga natutuhan nito sa marahas sa September 21 rally at religious gathering kamakailan. Kabilang umano rito ang pagtatalaga ng dagdag na arresting officers upang makatutok ang civil disturbance management teams sa kanilang trabaho. Sa ngayon ay tanging sa White Plains sa Quezon City pa lamang may aprobadong permit habang bawal pa rin ang kahit anong programa sa Mindiola at paligid ng Malacanang sa Maynila. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH,
Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Edniel Parosa. Sa iba pa nating balita, PIDEA at Korea Coast Guard lumagda sa isang Memorandum of Understanding para sa pagpapalakas ng depensa sa karagatan versus drug smuggling. Ang detalye sa report ni RH27 Noche Kakas. Noche? Uwi na at Diyosa, formal na pinagtibay ng Philippine Drug Enforcement Agency at ng Korea Coast Guard ang isang pinalakas na pagtutulungan upang protektahan ang mga hangganang pandagat mula sa koridor ng pagpupuslit ng droga. Ang Memorandum of Understanding ay nilagdaan ni PIDEA Director General Yosek Isagani Neres at ni Korea Coast Guard Commissioner General Kim Yong-gin sa KCG Headquarters sa Incheon, Republic of South Korea. Sa ilalim ng MOU, nangangako ang PIDEA at KCG na magtatag at magpapanatili ng malapit na kooperasyon sa pamamagitan ng pagpapalitan ng impormasyon tungkol sa mga pamamaraan ng pagbebenta, pagtatago ng droga at mga pattern ng criminal activities na maging ang mga pumuusbong na narcotics na sangkap bukod sa iba pa. Nilalayon din ng partnership na mapabuti ang magkasanib na kakayahan upang matukoy, papigilan at magambala ang mga operasyon ng transnational drug smuggling. Ayon kay PIDEA Yosek Isagani Neres, ang matibay na kolaborasyon ay isa sa nagpuprotekta sa mga tao at nagpapanatili ng kinabukasan ang mga tanging paraan upang maiwasan ang mga criminal network ng droga na pagsamantalahan ang mga karagatan na tinitiyak ang katubigan ng Pilipinas at Timog Korea ay ligtas, panatag at hindi mapapasukan ng illegal drug trade. RH27 na ka sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH27 Noche Kakas. Samantala malakas na kumpiyansa ng mga negosyo sa Maynila patuloy sa kabila ng hamon sa ekonomiya ng bansa. RH29 Boy Gonzales sa report. Boy G. Yes, wina na tiling matasag ang negosyo sa lungsod ng Maynila patungo sa 2026 ayon sa datos ng Bureau of Permit mula sa 55,924 na rehistradong negosyo ngayong taon. 1,390 ang nag-retire o 2.48% habang 7,265 ang bagong rehistro, patumbas ng 12.99% ang registration rate. Nagresulta ito sa net business growth rate ng 10.51%. Ayon kay Mayor Isko Moreno Dumagoso, bunga ito ng mga reformang ipinatupad mula Hulyo taong 2025 kabilang ang muling pag-activate ng IBOS, pagbawas ng zoning requirement at mas mahigpit na revenue enforcement na nagtulak sa pag-angat ng collection efficiency mula 61% tungo 81%. Nangyari mano ang pag-angat sa gitna ng mas maingat na economic outlook sa bansa matapos ibaba ng AMRO ang 2024 growth forecast at balaan ng BMI ang posibleng paghina ng foreign direct investment. Sa kabila nito, sinabi ng alkalde na panatag ang ekonomiya ng lungsod ng Maynila. Ito si Boy Gonzales para sa Lisa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balansyadong balita. Sa iba pang detalye ng ating mga balita, dinepensahan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang hirit na executive session ng 4 na imbitadong kongresista. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, malinaw sa guidelines na may opsyon ang mga resource person na humiling ng executive session na basta may factual at legal na batayan. Dagdag ni Hosaka, maaari namang i-waive ng resource person ang opsyong ito at ipa-livestream ang kanyang testimonya kaugnay ng flood control scandal. Aniya bago pa man humarap, sina Congressman Arjo Atayde at Dean Asistio kahapon, humiling sila ng closed-door hearing dahil umano sa mga sensitibo at pribadong impormasyon.
Sa ambush interview ng media, sinabi ni Atayde na tinanong siya ng ICI kung gusto nito ng executive session. Sinabi naman ni Asistio sa DZRH News na pumayag siyang isapubliko ang kanyang affidavit, ngunit kailangang abisuhan muna ng ICI ang kongresista bago ito ilabas. Lumabas muna tayo ulit ng ating himpilan dahil ang DPWH Region 4B Maintenance Division Chief na si Juliet Calvo na nakalaya matapos payagang mag-bail muling inaresto. Bakit? Ang buong detalye sa report ni RH5 Val Gonzalez. Val? Winat Diyos, kinumpirma ngayon ni Ombudsman Crispin Boying Rimulya na muling inaresto ng mga otoridad si Department of Public Works and Highways o DPWH Mimaropa Maintenance Division Chief Juliet Calvo. Ito ay isang araw matapos na payagan ng Sandigan Bayan na makapaglagak ito ng 9,000 pisong piyansa para sa kanyang kinakaharap na kasong grapa. Sa pag-aay ng ICI at DPWH ng rekomendasyon sa Ombudsman na sampahan ng patong-patong na kaso ang 8 mga contractors. Nilinaw ni Rimulya na inayos na ng kanilang mga prosecutors ang kaso laban kay Calvo, kung saan kasama na ito ngayon sa kasong malversation of public funds. Sa ngayon ay bumalik na sa Sandigan Bayan itong si Calvo at iniintay na lamang nitong commitment order na ilalabas ng anti-graft court. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. DZRH, balansyado, balansyado. Sa ating pagbabalik, puntahan natin ang iba't ibang probinsya sa bansa. Pilipinas ang ating oras sa 6:05 ng gabi. This